Sa gitna ng pangamba sa epekto ng global crisis, personal na nag-inspeksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang food distribution center sa Calamba, Laguna kaninang umaga. Dito sinuri ng Pangulo ang aktual na estado ng food supply at inventory ng mga pangunahing produkto. Anya, batay sa kanilang nakita, sapat ang supply ng pagkain at hindi lamang sa isang kumpanya, kundi maging sa iba pang food processors at retailers. Siyempre, nilalapitan natin ang mga partner natin na food suppliers para sa pang-araw-araw ng taong bayan. At kami naman, nakita naman ninyo, isa lamang ito, 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century, kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. Dagdag pa ng Pangulo, nakipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa mga manufacturers upang mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin sa kabila ng crisis. Ang supply ay hindi kailangan mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Ang presyo natin ay kagaya, kaya magpapasalamat tayo sa mga private sector kagaya ng Century na sila ay pumayag na wag itaas muna. Wag itaas ang presyo ng bilihin. Sa panig naman ng Department of Trade and Industry, kinumpirma ni Secretary Cristina Roque na may sapat na food inventory ang bansa na tatagal nang hindi bababa sa isang buwan o higit pa. Yes, nag-inspect din kami actually sa groceries at saka manufacturing plants such as Century, and they have enough food supply that will last for 30 days or more. So yun lang ang gusto nating malaman ng publiko, that we have enough supply of food for those that ang chine-check talaga namin yung sa basic necessities and prime commodities, those that are listed in the list that DTI controls, yung presyo na kinokontrol po ng DTI. Tiniyak din ng DTI na sapat ang raw materials sa mga kumpanya upang maipagpatuloy ang produksyon. Ayon sa ahensya, bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na tiyakin ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa merkado. Sa ngayon, wala pa rin na itatalang kaso ng hoarding o profiteering habang patuloy ang araw-araw na monitoring ng DTI sa mga grocery at supermarket sa buong bansa. Wala pa pang kaming nare-receive, and we've been monitoring on a daily basis because again we have a department in DTI that handles this particular scenarios. No? So we have 18 regional offices from Region 1 to Region 18. So nakatutok po kami dito sa mga groceries and supermarkets to make sure that there is no price increase for basic necessities and prime commodities. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.